Ang pelikula ay nagbubukas sa West Virginia at ipapakilala sa atin ang pangunahing tauhan na si Jimmy Logan. Siya ay nakikita na nagpapaliwanag ng lyrics ng kanyang paboritong kanta sa kanyang pinakamamahal na anak na babae na si Sadie. Si Jimmy ay isang dating manlalaro ng football na nawalan ng paa sa isang laban sa high school. Nagtatrabaho siya sa konstruksyon sa mga tunnel sa ilalim ng Charlotte Motor Speedway. Mahal na mahal siya ng kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad ay isang beses lamang sa isang linggo niya ito nakikita dahil ang bata ay nakatira sa kanyang ina na si Bobby. Lumilitaw na ang mag-asawa ay naghiwalay noong nakalipas na mga taon, at ngayon ay nakatira si Bobby kasama ang kanyang mayamang asawa na si Moody at dalawang anak na lalaki. Isang araw, pumunta si Jimmy sa kanyang regular na pasok sa construction site nang ipatawag siya ng kanyang amo. Nalaman ng huli ang tungkol sa mga pinsala niya sa binti kaya sinibak siya sa trabaho dahil sa pagiging isang potensyal na problema. Kasunod nito, nagmaneho si Jimmy papunta sa kanyang kapatid na si Melly na isang hairstylist. Siya ang mamamahala sa paghahanda kay Sadie para sa kanyang nalalapit na beauty pageant selection contest. Ngunit nang dumating si Jimmy doon ay nalaman niya na ang programa ni Sadie ay noong nakaraang araw pa pala at hindi ngayon gaya ng iniisip niya. Pagkatapos nito ay umalis siya upang kausapin ang kanyang dating asawa na labis na nagagalit tungkol dito, ngunit si Sadie ay mapagpatawad. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ni Bobby na malapit na silang lumipat sa Lynchburg dahil plano ni Moody na magbukas ng bagong dealership ng kotse doon. Malinaw na nalungkot si Jimmy dahil ayaw niyang lumayo sa kanya ang kanyang anak. Pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan niya ng maraming pera upang kumuha ng pinakamahusay na abogado upang harapin ang kasong ito. Kinagabihan, pumunta si Jimmy sa isang bar na pinamamahalaan ng kanyang kapatid na si Clyde na isang dating veterano ng digmaan na nawalan ng braso at ngayon ay nakasuot na ng prosthetic. Pagkatapos ay pinag-uusapan ng dalawa ang kanilang mga problema, at espekulasyon na ang pamilya Logan ay isinumpa. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating ang isang mayabang na may-ari ng NASCAR team na si Max Chilblain kasama ang kanyang dalawang tauhan. Walang awang pinagtatawanan ni Max ang kapansanan ni Clyde na ikinagalit ng magkapatid. Bilang resulta, nakipag-away si Jimmy sa mga ito habang si Clyde ay lumabas at sinunog ang mamahaling sasakyan ni Max. Kasunod nito ay tinawag ni Jimmy ang kanyang kapatid na Cauliflower, ang kanilang lihim na code na ginagamit nila kapag gumagawa sila ng mga krimen noong bata pa sila. Kinaumagahan habang kumakain, tinanong ni Clyde si Jimmy kung bakit niya binanggit ang code na ito. Pagkatapos ay ibinahagi ni Jimmy ang kanyang plano na magnakaw sa Charlotte Motor Speedway. Sa kabila ng unang pag-aatubili ni Clyde, sinimula ni Jimmy na ipaliwanag ang lahat ng detalye ng kanilang target na lugar. Lumalabas na habang nagtatrabaho siya sa tunnel na yon, nakita niya ang napaka-secure na sistema ng pag-iimbak ng pera na gumagamit ng mga tubo na tinatawag na pneumatic tube para sa paglilipat ng malaking halaga ng pera sa isang tunay na bank vault. Upang matagumpay na magawa ang pagnanakaw, kailangan nilang pasabugin ang bank vault na ito at ang tanging makakagawa nito ay si Joe Bang, isang nakakulong na kayang buksan ang mga safe. Pagkatapos ay dinalaw ng magkapatid si Joe sa bilangguan. Habang ibinabahagi nila ang kanilang plano, tumawa si Joe na iniisip kung paano niya isasagawa ang pagnanakaw kung siya ay nasa kulungan. Gayunpaman, tinitiyak sa kanya ng dalawa na mapapalabas at mapapapasok nila siya sa bilangguan ng walang makakapansin. Sumang-ayon si Joe ngunit sa isang kondisyon, isasama nila ang kanyang dalawang mahihinang nakababatang kapatid na lalaki na sina Fish at Sam sa misyon. Bilang resulta, tumungo ang magkapatid na Logan upang makilala ang magkapatid na Bang sa Easter Fair at ni-recruit sila sa gagawin na pagnanakaw. Bukod dito, sina Jimmy at Clyde ay sinama rin ang kanilang kapatid na si Melly sa kanilang kalokohan. Bilang unang bahagi ng kanilang plano, nagpakulong si Clyde sa pamamagitan ng sadyang pagbangga ng kotse sa isang tindahan na nagbigay sa kanya ng 70 araw sa kulungan. Pagkatapos nito, nagsimulang magtulungan sina Joe at Clyde sa bilangguan at sinama din nila ang ilang kapwa preso para tulungan silang makatakas. Sa labas ay binabantayan ng mabuti ni Jimmy at ng kanyang kapatid na babae ang delivery van ng isang bilangguan, na isinusulat ang eksaktong petsa at oras kung kailan ito aalis doon. Sa kabilang banda, nilagyan ni Sam at Fish ng mga pininturahan na ipis ang tube system ng Speedway upang matukoy kung aling mga tubo ang konektado sa totoong bank vault. Isang araw ay nakita ni Jimmy ang isang healthcare worker na si Sylvia na kaklase niya noong high school. Nang mapansin nito ang sugat sa kanyang noo ay dinala siya nito sa kanyang van at itinurok sa kanya ang tetanus shot. Dahil walang trabaho si Jimmy ay wala siyang pambayad dito gayunpaman,
ipinaliwanag ni Sylvia na hindi niya kailangan ng pera dahil nagtatrabaho siya sa isang organisasyon na ginagamit ang mga donasyon mula sa mayayamang tao. Kinabukasan ay nagtungo si Jimmy sa dati niyang pinagtatrabahuhan sa ilalim ng pagkukunwari na kinukuha niya ang mga natitira niyang gamit. Sa panahong ito ay pumasok siya sa cabin ng kanyang amo at ninakaw ang blueprint ng Speedway. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang kanyang amo na nagpahayag na nakukonsensya siya sa pagtanggal sa kanya. Matalino na binago ni Jimmy ang paksa, na hindi direktang nagtatanong tungkol sa kalagayan ng kasalukuyang gawain sa ilalim ng Speedway. Bilang tugon, sinabi nito sa kanya na ang trabaho ay matatapos ng mas maaga sa schedule, na magiging isang malaking pagbabago sa plano ng pagnanakaw ni Jimmy. Ngayon, ang pagnanakaw ay dapat isagawa isang linggo ng mas maaga na tutugma sa pinakamalaking karera ng panahon, ang Coca-Cola 600. Napakaraming tao dito na ginagawang mas mahirap para sa kanila na gawin ang pagnanakaw. Sa kabila ng kabiguan na ito, tumanggi si Jimmy na ihinto ang misyon at sinabi ang bagong plano sa iba pang miyembro ng kanyang koponan. Sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na araw ng karera, at magsisimula na ang pagnanakaw. Sa oras ng kainan sa tanghali, si Joe ay nagpanggap na may sakit at nagsimulang magsuka. Dahil dito ay isinugod siya sa infirmary ng bilangguan kung saan siya pinapayagan na magpahinga. Di nagtagal ay humingi siya ng pahintulot sa nurse na pumunta sa banyo ngunit iminungkahi ng huli na gamitin niya ang urinal. Nag-alinlangan si Joe, ngunit kasabay nito ay pumasok si Clyde upang dalhin siya sa CR. Samantala habang kumakain, ang preso na si Naman ay nakipag-away sa isa pang bilanggo na kalaunan ay humantong sa isang kaguluhan. Naging sanhi ito para i-lock ng warden ang lahat ng mga pinto ng pasilidad, na pinipigilan ng sinuman na makatakas. Sa gitna ng kaguluhan na ito, gumamit sina Joe at Clyde ng isang lihim na daanan sa banyo upang makalabas sa bilangguan. Pagkatapos ay nagtago sila sa ilalim ng delivery truck gamit ang mga kahoy at tuluyang lumabas ng pasilidad. Nang huminto ang truck sa isang gasolinahan, bumaba ang dalawa at nagtungo sa isang tagpuan. Doon ay kinuha sila ni Melly, at ang tatlo ay pumunta sa Speedway. Sa ibang lugar, pinasabog ng magkapatid na bang ang isang cell tower ng Speedway Arena, dahilan para hindi gumana ang lahat ng credit card machine na pinipilit ang mga vendor na tumanggap lamang ng pera. Dahil dito, ang pera ay nagsisimula ng dumami at ang lahat ng empleyado sa mga stall ay inutusan na patuloy na ipadala ang pera sa vault sa pamamagitan ng pneumatic tube. Nang makarating sa Speedway, bumaba sina Joe at Clyde sa basement kung saan naghihintay si Jimmy. Kasunod nito ay pumasok silang tatlo sa tube room, at ginamit ni Joe ang kanyang kaalaman sa kemikal upang lumikha ng isang improvised na bomba. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ito sa isang walang laman na kapsula at inilunsad ito sa tubo. Nang sumabog ito ay nabuksan ang gate mula sa tubo patungo sa vault. Gayunpaman, ang usok ay nagsimulang lumabas sa iba pang mga tubo na nasaksihan ng mga nagtitinda. Agad nilang sinabihan ang mga autoridad na nagpadala ng 2 opisyal upang tingnan ang vault sa basement. Samantala, ikinonekta ng grupo ang tubo sa isang malaking vacuum pump at sinimulang sipsipin ang lahat ng pera papunta sa garbage bag. Sa prosesong ito ay aksidente din na nasipsip ang prosthetic na braso ni Clyde, na naging dahilan para maparanoid siya. Sa takot na baka may ugnay sa kanya ang pagnanakaw, sinimulan niyang hanapin ang kanyang braso. Kahit papaano ay tinulungan siya ni Jimmy na kumalma, tinitiyak na ibabalik niya ito. Pagkatapos malagyan ng pera ang ilang bag, isinakay ni Sam at Fish ang mga ito sa isang sasakyan ng bagahe at lumabas patungo sa truck ni Jimmy. Gayunpaman, nahaharap sila sa isang problema dahil ang gate ay hindi mabuksan. Nang pakiramdam nila na mahuhuli na sila, si Jimmy ay dumating sa pinangyarihan at tinulungan silang buksan ang gate na pinahihintulutan silang makalabas. Samantala, napansin ng 2 opisyal ang usok na lumalabas mula sa pneumatic tube ventilation compartment. Pumasok sila sa compartment at nakita si Earl, isa sa mga parokyano ng bar ni Clyde na nag-e-enjoy sa kanyang sigarilyo. Sa pag-aakalang isa siya sa mga manggagawa, inutusan siya ng mga opisyal na tigilan ang paninigarilyo at bumalik sa trabaho. Kasabay nito ay nagsimula ang karera ng Coca-Cola 600. Si Max na kabilang sa mga manunood ay masigasig na sumusuporta sa kanyang bagong driver na si Dayton White. Napakahusay na gumanap ni Dayton sa unang ilang minuto, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at bumangga sa isa sa mga barikada na nagresulta sa kanyang pagkakatanggal sa karera. Pagkatapos ay sumigaw ang galit na si Max dahil sa kanyang kawalang ingat, na inaakusahan siyang pinatalo ang malaking halaga ng kanyang pera.
Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas sina Joe at Clyde sa basement pagkatapos makumpleto ang kanilang misyon at doon ay nagkita sila. Agad na nakilala ni Max si Clyde mula sa bar, ngunit bago lumala ang sitwasyon ay sinuntok na siya ng huli sa mukha at tumakas. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakuha ni Jimmy ang braso ng kanyang kapatid at nakalabas sa basement. Sumakay siya sa kanyang truck na puno ng pera bago umalis sa pinangyarihan. Habang lumilipas ang nakaplano na oras ng pagnanakaw, ang mga preso sa bilangguan ay nag-trigger ng alarma sa sunog na nag-aalerto sa departamento ng bumbero. Ginamit nina Joe at Clyde ang pagkakataong ito para pumasok sa loob ng bilangguan na nagkukunwaring mga bumbero. Agad nilang isinuot ang kanilang uniforme sa bilangguan at bumalik sa kanilang orihinal na posisyon at kumilos na parang normal ang lahat. Sa ibang lugar, inihanda ni Melly si Sadie para sa finals ng kanyang beauty pageant. Sa panahong ito ay tinanong ng batang babae ang kanyang ama, ngunit walang ideya si Melly kung nasaan siya. Hindi nagtagal ay umakyat si Sadie sa entablado, handa nang simulan ang kanyang pagganap. Ilang sandali bago ang pagganap niya, nagpakita si Jimmy sa eksena na nagdadala ng malaking kaginhawaan sa kanyang anak na babae. Laking gulat ni Jimmy nang kinanta ni Sadie ang kanyang paboritong kanta na Take Me Home Country Roads. Ang mga tao ay nasiyahan sa pagtatanghal at sa kalaunan ay nagsimulang kumanta, habang si Jimmy ay may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng palabas, iniwan ni Jimmy ang truck na may laman na pera sa isang gasolinahan at hindi nagpakilala na iniulat ito sa pulisya. Sa pamamagitan nito, naibalik sa Charlotte Motor Speedway ang karamihan sa perang nawala at nag-claim naman ng insurance para sa iba pa. Ang balitang ito ay ikinagalit ng lahat ng mga miyembro ng koponan, na naniniwala na ang kanilang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan. Pagkalipas ng ilang buwan, pinalaya sina Clyde at Joe mula sa bilangguan at nagsimulang mamuhay ng normal. Isang gabi ay pumunta si Joe sa bar ni Clyde para magtanong tungkol sa kanyang kapatid, gayunpaman, sinabi ni Clyde na ang alam lang niya ay lumipat si Jimmy sa Lynchburg kasama ang kanyang anak na babae at ang pamilya ng kanyang dating asawa. Bukod sa lahat ng ito, pinangunahan ng FBI ang kaso ng pagnanakaw kasama si Agent Sarah Grayson bilang pinuno. Sa una ay sinisiyasat nila ang sistema ng pag-iimbak ng pera ngunit walang nakitang kakaiba. Gayunpaman, mayroon silang isang saksi, si Max, na ibinunyag ang lahat ng nakita niya noong araw na iyon. Nang malaman ang tungkol sa iisa ang kamay na si Clyde, bumisita ang mga ahente sa bilangguan upang makipagkita sa warden. Gayunpaman, ang warden ay may kumpiyansa na ipinagmamalaki na walang sino man ang makakalabas sa kanyang kulungan, lalo na sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. May hinala pa rin si Sarah kina Jimmy, Clyde at Joe, ngunit wala siyang ebidensya na magpapatunay. Lumipas ang 6 na buwan, ngunit hindi niya matuklasan ang anumang mga lead sa kaso. Ngayon na ang presidente ng Speedway ay nasiyahan sa mga naibalik na pondo at insurance settlement, ang mga ahente ng FBI ay napilitan na isara ang kaso ng tuluyan. Isang araw, nagkakape si Joe sa kanyang lugar nang biglang may napansin siyang panghukay sa labas. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghuhukay sa isang minarkahan na lugar at nakita niya ang isa sa mga plastik na puno ng pera na nagpasaya sa kanya. Dito ay napag-alaman na ang perang inilabas nina Sam at Fish kanina ay maliit na bahagi lamang ng aktwal na ninakaw ng magkapatid na Logan. Itinago nila ang labis na pera sa magkahiwalay na mga bag ng basura na may mga tracker upang makuha ito sa ibang pagkakataon mula sa dumping site. Sa huli, lahat ng sangkot sa pagnanakaw ay nakatanggap ng malaking pera, kasama na sina Sylvia at Naman. Sa huling eksena, makikita natin ang grupo ng mga magnanakaw na muling nagsama sa bar ni Clyde. Dinala rin ni Jimmy si Sylvia, na kasama niya ngayon sa isang romantiko na relasyon. Habang nagdiriwang ang grupo, pumasok si Agent Sarah sa bar at nakipag-usap kay Clyde na sinasabing bago siya sa lugar. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!